Kath and Alden nagpang-abot nga ba sa airport kagabi mga kasombrero? Sabay silang spotted sa airport mga kasombreros eh. Alamin natin ang detalye na yan. Tapos yung birthday daw ni Kath out of town yata or parang out of the parang ano siya, nasa isang malamig na lugar mga kasos ang na-mention dito ng isang fan ha mga kasombreros ayon sa kanilang comment dito sa video na pinost mga kasombreros. So unahin ko ito, yung TNT ni Ma'am Catherine ay nag-post ng kanilang bagong endorsement video mga kasombreros dito. Medyo hindi lang maganda ang trabaho dito ni Ma'am Catherine sa TNT. Isa siyang manghuhula mga kasombreros. Sabi niya, lapit mga katropa, may mga dala daw siyang mga pa-premium. Sabi niya sa isa, ikaw ay mananalo ng 10 million pesos mga kasombreros. 10 million followers mga kasombreros. Tapos yung isa naman ay basta parang promotion of course mga kasombreros. So ang kulit dito na attorney mga kasombreros. So mamaya tatry ko itong i-play para mapakinggan po ninyo mga kasombreros and mga Cathnatics. Tapos ang cute ng fan ni Alden dito. Nag-post siya kanina, sabi nito, "Den, birthday ko na sa March." Sabing ganoon ni Alden. Sabi niya, "I love your speech so much." Sabing ganoon ni Alden mga kasombreros na sa isang nanay na ito na fan. Parang during yung sa fan meet yata nila ito mga kasombreros no nakaraan and late celebration ng birthday ni Alden mga kasombreros or pwede rin siyang last year yung video na ito pero parang yun nga no nung nakaraan ito na nagkaroon ng late birthday celebration at 15th anniversary na rin ni Alden ng kanyang sariling fandom no yung A-Team mga kasombreros. So part si ma'am ng A-Team. Tapos yung Catherine, ito na yung video ng pagpunta niya kay Doc Ivy mga kasombreros. So dito ay parang napag-usapan nila yung size ng bag ni Kath mga kasombreros. Tapos dito parang kinukumpara nila dun sa may bag na meron din siya mga kasombreros na medyo malaki. So sabi niya ay maganda daw tong bag niya kasi nga parang the shoulder bag tapos mas malaki daw. Mayroon siyang mas malaki doon mga kasombreros na Chanel ang brand. So yun parang konting chika sila bago yung kanyang skin treatment mga kasombreros. So yun no, sabi niya sa airport, pag nasa airport daw ay smaller. Tapos may malaki and so on mga kasombreros. So yun, parang pag maalis siya, nilalagay niya yung mga lahat ng gamit niya mga kasombreros. So yun po. Konting chika-chika sila dito ni Doc Ivy mga kasombreros. So dito rin po ay ang husband ni Doc Ivy. Sabi niya, sabi niya, nice glasses daw sabi ni Doc mga kasombreros na parang pareho sila. So si Doc Teo no mga kasombreros, si Doc Ivy at saka si Doc Teo, Doc Ivy Teo mga kasombreros. So yun po, papakinggan natin ito mamaya mga kasombreros. And then ito, ang cute ng ginawa ng isang fan, Mama Evs for Alden. Sabi niya dito ay congratulations to our Iron Man. Tapos yung ginawa niya dito ay yung outfit ni Alden doon sa BYD, yung kanyang ginawang parang cartoonized mga kasombreros. So dito ay si Alden ay parang cute niya no. Tinag niya si Alden Richards 02, Alden and BYD, Team BYD, Alden Richards, Alden joins Iron Man Davao. Tapos yung Sparkle Jimmy Artist Center ni Alden, nag-post ulit sila 1 hour ago mga kasombreros about dun sa pinost din ni Nico Bolzico na kung saan nga ay in-appreciate ng bonggang-bongga si Alden and Nico Bolzico mga kasombreros. So sabi sa caption ng Sparkle Jimmy Artist Center ni Alden ay Nico Bolzico gets real about underestimating his BYD Cars PH teammate Alden Richards and how he showed up with unmatched intensity at the BYD Ironman 70.3 Davao. So sabing ganoon mga kasombreros. So grabe no, siguro kung professional pa to si Alden, siguro naging second runner-up sila or first runner-up mga kasombreros. So imagine nyo, hindi siya professional na
siklista, pero tawag dito. And of course, no, siguro nagka-delay-delay rin sila ng konti, pero hindi na basta-basta yung pampito kayo no? Sa 7 out of 75 na competitors mga kasombreros. So team relay kasi ito, sina Nico, si Will mga kasombreros. So grabe. So feature ko na rin to yung time na sinabi nga ni Nico Bolzico na parang na-underestimate niya si Alden, no, yung kanyang kakayahan sa pagbibisikleta, no, not until nung nag-show up na si Alden doon sa mismong event mga kasombreros at mismo nagbibisikleta na mga kasombreros. Tapos ito, ang cute ng edit ng isang fan dito kay Alden. Yung time na nasa BYD pa siya, tapos parang palabas na siya mga kasombreros, tapos sinapaw niya yung picture ni Alden na may medal, na natutuwa siya mga kasombreros. So tapos may music background siya mga kasombreros and then ginawa niyang slow-mo yung video na hawak-hawak ni Alden din, of course, ang kanyang tawag dito, yung kanyang girlfriend na Colnago mga kasombreros. So yun po. Tapos hindi ko pa nasama to. Ito na yung video ni Kath, no, na nasa Ivy Clinic siya mga kasombreros, na nagpapaganda na si attorney. So kasi nalalapit na ang kanyang birthday, no, 2 days to go mga kasombreros, yung kanyang birthday. So naka-block din dito si attorney. So alam ko ano to tawag dito, nung nakaraan pa to siya, tapos medyo late lang niya, parang nung nakaraang araw, tapos kanina lang niya or kagabi na i-post itong kanyang mga pictures mga kasombreros or mga videos with a late chikahan nga, no, sa kina Doktora Ivy mga kasombreros. So yon, skin treatment and all, si Phenomenal Box Office Cinema Queen, tapos mga snapshots niya doon sa sa Ivy Clinic mga kasombreros. Tapos sige, major item tayo, nagpang-abot ang Kath din sa airport. Hindi ko alam kung sinadya ito mga kasombreros, kasi si Alden kagabi ay spotted sa Davao International Airport. Pwede siyang hapon or gabi na mga kasombreros doon sa pag-post nga nito ng isang stewardess doon, or parang isa sa mga attendants doon mga kasombreros sa Davao International Airport. Tapos si Kath naman kasi ay may nag-post din dito na dito yung parang kasama niya, no, parang sabi sa lounge siya ng Singapore Airlines Terminal 3. She's celebrating her birthday outside the country. So parang ngayon daw ay parang paalis, no, si Kath mga kasombreros. So Airlines Terminal 3. Tapos nga si Alden din kagabi ay nasa airport din mga kasombreros. So although of course wala tayong video or picture na nagpang-abot ang dalawang ito, pero yung malaman mo na pareho silang busy at saka dito. Hindi pa ito confirmed ha, ito po ay post lamang ng isang fan mga kasombreros, yung sinasabi niya na sa Singapore Airlines, tapos parang siya, parang outside of the country siya mag-celebrate ng kanyang birthday mga kasombreros. So tingnan natin yung mga susunod na mga pangyayari, no, dito sa birthday celebration ni attorney mga kasombreros. So sabi ng iba dito ay somewhere cold at di masyadong pinupuntahan. Sabi naman ng isa, sa ibang bansa siya mag-birthday, sino po kasama niya? So ako man ay mag-aabang mga kasombreros, no, na mga susunod na pangyayari dito mga kasombreros sa kaganapan ni Phenomenal Box Office Cinema Queen. So alam ko marami pang mga pictures at videos ang lalabas sa kanyang pagpunta ron. Pero alam ko kung sa Singapore nga siya pupunta ay dito, so baka bihira na lang yung pictures and mga videos na lalabas, not unless siya mismo yung magpo-post sa kanyang Instagram na nababasa ko na baka late din niya ipopost mga kasombreros yung kanyang mga videos, no, kung siya man ay pupunta ng ng Singapore talaga, no, mga kasombreros and mga katinatics. So dito sa sa Instagram ni Kath, pinost actually or tinag
si Kath dito ni Doc Ivy. May caption pala yon, no? Sorry, isingit ko ulit yung kanyang pagbisita sa clinic ni Doc Ivy. Sabi ni Dr. Ivy sa kanyang Instagram, starting the week right with Catherine Bernardo. Quick catch up while she sneaks in her favorite Ivy vampire facial in the middle of a busy schedule. So yun siya, no? Tapos yun, yung mga video at pictures nga nila. So yung hindi rin ito confirm mga kasembreros kung talagang sa Singapore ha. Si Kath mga kasembreros magbe-birthday. So talagang lilinawin ko ito kasi hindi tayo sure na kung sa Singapore talaga kasi nga fan lang din naman yung nag-comment doon mga kasembreros. So pero let's see kapag yung mga admins na mismo ni Catherine ang nag-post ay doon na lang tayo maniniwala, no, kapag may mga pictures, may mga videos na mga customers mismo from the admins, no, yung mga yung mga totoong admins at totoong admins ni Kath mga kasembreros sa kanilang mga social media accounts. So dito ay doon sa may airport, doon sa airport na na spotted si Kath ay nakasombrero din siya, no? Kagaya ni Soiti mga kasembreros. So tapos yun, parang isang family lang yung nakapapicture sa kanya, no? Mga kasembreros, wala nang iba. Unlike kay Alden na meron siyang video dito na parang papaalis na siya at saka nag-aasikaso ng kanyang mga ticket na mga kasembreros and mga Kathenatics. So same bag actually ito, yung gamit ng Kath, yung bag na parang dinala din ni Alden sa London. Tapos yung kay Kath din ay yung parang yung sa Louis Vuitton mga kasembreros na bag. So late ko na napansin mga kasembreros. So yun po, pero parang the same, no, yung damit kasi niya dito ay parang pareho doon sa may dito sa may sinusuot nila dati na pag nasa airport sila mga kasembreros. Tapos ito, next item natin, dito parang ang galing ng caption na dito. Ito yung time na parang binubuhusan si Alden ng yelo, parang pinapahiran siya ng malamig na yelo or tubig mga kasembreros, cold water sa kanyang ulo, sa kanyang balikat at sa kanyang kasi sobrang pagod na pagod si Alden. So ang caption dito ay no pain no gain talaga mga kasembreros. Yung labanan dito kay Alden, Ironman 70.3, laban lang, no, sabi dito kay Alden mga kasembreros. Tapos yung tugtugan dito ay tan 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 tan. Yung parang rock mga kasembreros yung kanilang tinugtog or parang music background dito. Habang si Alden ay talagang kitang-kita mo na nahihirapan, no? At saka pagod na pagod mga kasembreros. Sino ba naman di mapapagod dito sa kanilang ginawa mga kasembreros na team relay ng ng Ironman mga kasembreros. So talagang papagurin, hihingalin ka talaga at ubusin ang iyong physical strength mga kasembreros and even yung mental strength mga kasembreros dito sa BYD triathlon relay nila mga kasembreros. So pero good job, no, talagang nakaka-amaze at nakaka-proud mga kasembreros ang ginawa ng team ni na Alden dito mga kasembreros. And na-achieve pa nila, no? Hindi na sila nagpahuli kasi hindi sila nasa top 10 sila mga kasembreros ng mga achievers at competitors. So yun po. Alright, so yan lang actually sa ating Kathen items. Replay ko tong videos ng fan ni Alden sa kanya. Tapos kay Doc Ivy and then itong TNT mga kasembreros. So enjoy watching these videos and then of course ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po ha sa bawat isa. Then, birthday ko sa March. I love your speech so much. Thank you. Lapit mga katropa, may mga biyayang darating. Ikaw, magkaka 10 million followers ka. Ikaw
ikaw naman, magme-mythical glory ka. At ikaw, hindi ka makapili ng platform, pero mahahanap mo naman ang For You. Iba-ibang saya, iba-ibang biyaya, ikaw. Meron ding For You po. Dahil ang TNT, may FYP. Hanggang kaya mo. Anong size nito? Pero single flap na. I don't know. Single size. Hindi, kasi may titingnan Nagkasa iba. Chanel. Ano? Ay, iba to. Hindi siya yung jumbo na ano. Pero double flash kasi. Yung jumbo, yeah. Pero maganda ka. You know, I like it kasi ganun. Hindi ko masyado ginagamit this one. Yes, may mas malaki pa dito, Doc. Chanel 19 for airport for max. Shoot mo lang lahat. Pero kasya na lahat na gamit dito. No, pag sa airport, sa small, I bring yung bigger na ipapalo. Yes, yung malaki na hotel. Ayun, pwede mo pang airport. Everything, you put there. Tama yung relock niya for Christmas. Yung option natin. Hindi natin binili. Bilhin mo na yun. Ano ko bang sipag-sipag mo daw? All colors kayo. Hello! Yes, yes, yes. Wow, nice glasses. Nice gem! Oh my gosh! Congrats on your new brand! Hi, thank you. Mga kasumbrers, ang title natin ay Siya Lang Wala Ng Iba. Sino kaya ito? 1 Samuel chapter 2 verse 2. No one is holy like the Lord. O si Lord pala mga kasumbrers. For there is none besides you, nor is there any rock like our God. Napaka-powerful po ng word na ito mga kasumberos. Sa ating buhay, may nag-iisa lang talaga. No? Kunwari, nag-iisa lang yung asawa natin, yung anak natin, and tayo mismo, nag-iisa lang tayo sa mundong ito mga kasumberos. Well, definitely, nakakarinig tayo ng mga sinasabi na yung girlfriend, yung jowa, yung kasintahan mo, pwede ka maghanap ng iba, pero ang nanay tatay mo, nag-iisa lang yan sila, and so on mga kasumbrero. So tama naman po yun, no? Talaga nag-iisa lang magulang natin. Tapos yung jowa or girlfriend, boyfriend, kasintahan, ay pwede ka makahanap. Pero yung individualism, for example, si Roberto, kasintahan niya si Alberta, tapos naghiwalay sila. So makakahanap pa siya ng ibang jowa or ng girlfriend for example, pero hindi na yun si Alberta. So ganoon siya mga kasumers. Yung uniqueness, yung pagiging ako, yung pagiging ikaw, yung pagiging yung well-being natin, kung sino tayo ay nag-iisa lang sa mundong ito mga kasumers. That is why every person is a unique creation of God mga kasumberos. Tayo po ay nilikha ng Diyos na nag-iisa. May mga bagay na kunwari pinakamalagang gamit sa atin, no, na nag-iisa. Okay, talagang iniingat-ingatan natin, talagang ingatan niyo yung pantalon kasi nag-iisa lang 'yan, yung cellphone ko nag-iisa lang 'yan, no. Wala na akong pambili sa susunod, o nag-iisa lang tong bag ko, yung damit ko and so on. Ingatan niyo 'yan kasi nag-iisa lang 'yan, out of stock na 'yan, wala na 'yang ganyang produkto sa merkado or sa anumang mall or saan man dyan, no, talaga nag-iisa lang. Yung mga iPhone, no, na brand ng cellphone mga kasi talaga mahihirapan ka kasi minsan nag-iisa lang talaga yung unit ba, yung dito, yung kanyang mga materyales, no, yung kanyang kasi ang iPhone kasi kakaiba siya mga kasembreros, na kung kaya mahal siya mga kasembreros. So dito nag-iisa lang siya, no, walang ibang banal mga kasembreros. Dito ay i-declare or sinabi ni Prophet Samuel mga kasembreros na walang kasing banal ang Diyos at nag-iisa lang siya mga kasembreros. No one is holy like the Lord. Tayo inuutusan tayo ng Diyos na maging banal, okay? Kasi nga banal siya mga kasembreros, pero yung pagiging banal na sukdulan, ultimate mga kasembreros, ay si Lord lamang, no, ang Diyos lamang natin sa langit mga kasembreros. Ang Diyos, ang banal na espiritu, si God the Father, God the Son, God the Holy Spirit mga kasembreros. So sila lang, no, wala nang iba mga kasembreros. Yung mga tao, let's say yung mga santo, no, yung mga talagang nabubuhay ayon sa dito sa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon, naglilingkod sa simbahan and so on mga kasembreros, mga banal din sila.
Pero yung pagiging banal nila ay may bahid yun na kasalanan because isinilang tayo, yung lahi natin mga kasembreros ay nagmula tayo sa kasalanan, no? Nagmula kung pa yung parents natin, yung grandparents natin mga kasembreros, yung original parents natin na sina Adan at Eva ay may kasalanan na. So yung dugong nananalaytay sa atin ay may kasalanan na talaga mga kasembreros, whether we like it or not. So, ganun. Yes, of course, makakapag, pwede tayo maging mabait, maging banal, maglingkod sa Panginoon, manampalataya, and so on. Pero andun na yung, nandun na yung, kumbaga pa, yung nananalitay sa atin na original sin, mga kasembreros. So, sabi pa ni Prophet Samuel dito, ay, for there is none besides you, nor is there any rock like our God. So, ganoon siya, mga kasembreros, no? Yung bato, mga kasembreros, no, nagre-represent ng strength. Kasi ang bato, di ba, matigas siya. No, hindi siya madaling mabibitak or mabibiyak, mga kasembreros, or madudurog. So yung bato, mga kasembreros, kasi nga rock, no, talagang metaphor, example siya ng pagiging matibay, ng pagiging immovable, ng pagiging solid, mga kasembreros, na bagay. So ang Diyos natin ay inalin tulad ni Propetang Samuel sa isang bato, no, mga kasembreros, bato na na hindi siya mabibiyak at hindi siya matigas siya at saka matibay, mga kasembreros. So ganun po siya. This verse is a powerful reminder of where our true strength and salvation come from. It emphasizes the importance of placing our trust in God, who is like a solid rock that provides us with a firm foundation and unshakable support. So firm foundation, mga kasembreros. Ang isang bahay, no, kapag concrete siya, no, kapag gawa siya sa solid na bato, ay matibay siya, mga kasembreros. So hindi siya madaling na apektuhan ng baha, ng bagyo, ng storm, mga kasembreros, or ng anumang hangin kapag ito ay dumating, mga kasembreros, kasi nga matibay ito, no, made of stone, made of rock, mga kasembreros. So kung kaya tulad niya Propetang Samuel ang Diyos na ganun siya katibay, so mas matibay pa, of course, sa bato, no. Inihambing lang ni Propetang Samuel si Lord, mga kasembreros, sa isang bato, but as a matter of fact ay talagang yung hindi siya bato na ordinaryo, no, ganoon siya, mga kasembreros. Matibay sa lahat ng matibay, sa lahat ng matibay, sa lahat ng matibay, sa lahat ng matibay, mga kasembreros. So ganoon po siya. Recognizing God as our source of strength and salvation encourages us to humble ourselves and not boast in our own abilities or accomplishments. So bilang ang Diyos natin ang pinakamatibay na bato, siyang ating sandigan, no, pinagmumulan or source natin, mga kasembreros, ng lakas, ng kanlungan, no, ng tulong, ng support, mga kasembreros. So sa ating mga tao ay tinuturuan tayo na magpakumbaba. Kasi kapag ang Diyos na ang nag-decide, kapag ang Diyos na ang nag-approve or nag-reject, kapag ang Diyos na po ang nagplano at nagdesisyon na ganito, ganyan, so wala na pong kayang mag-object, na wala na pong pwedeng magsabi na wag mo na Lord. So hindi po ganoon, mga kasembreros, because ang Diyos natin ang pinaka-final. Siya po ang pinaka-final na authority, mga kasembreros, na the first and the last authority, mga kasembreros. Pag siya nagsabi, kahit na presidente ka pa ng gantong bansa, kahit magtipon-tipon pa lahat ng mga presidente at mga leaders sa buong mundo, kung loloobin na ng Panginoon ay mangyayari iyon, mga kasembreros. So ganun po siya ka-powerful. Now think about it this way. When we rely ourselves or when we rely our own selves, we are limited by our own human weaknesses and shortcomings. But when we place our trust in God, who is all-powerful and unchanging, we can draw upon a limitless source of strength and hope. So kapag tayo po ay depende sa ating sariling kakayahan, sa ating sariling talino, sa ating sariling talento, ay limited tayo, mga kasembreros. That is why pwede tayong magkamali, pwede tayong ma-fail, mga kasembreros, at pwede tayong may mga shortcomings, no? Kasi may mga weaknesses tayo, may strengths tayo, yes, may mga kalakasan tayo, oo,
pero meron din tayong kahinaan. Okay? Kung kaya meron tayong strengths and weaknesses, bawat isa mga kasombrero. So, sabi ito, pero kapag nilagay natin yung ating buong pagtitiwala, yung ating dependence mga kasombrero sa Panginoon, ay magkakaroon tayo ng kalakasan at pag-asa na limitless as well. No? Kung Lord, hindi ko na to kaya, suko na ako, pero I trust you. We depend on you. We totally depend and totally trust you. So, patuloy pa rin ang buhay. Nandun pa rin yung pag-asa mga kasmas because we are placing our trust in God and not sa ating sarili, no? Hindi sa ating sariling kakayahan mga kasmas. We can love other people, we can love our parents, our siblings, our children, mga kasembres, and the people around us, but no, the entire trust, the full trust, the complete trust and dependence ay dapat na ilagay natin at ilatag sa Panginoon mga kasembreros. This verse challenges us to shift our focus from our own achievements to God's unwavering love and faithfulness. It invites us to surrender our pride and ego, recognizing that true fulfillment and security can only be found in our relationship with God. So kay Lord lamang mga kasubas. Ang ating imagination, ang ating talento kasi ay limited mga kasembreros, no? For example, yung mga kilalang artista, yung mga kilalang mga tao na sabihin natin na sobrang yaman nila, sobrang influential nila. Pero yung iba, bigo sa pag-ibig, no? Di ba? Sila Catriona Gray, basta marami, no? Marami mga kasembreros na halimbawa na sina Piolo Pascual, di ba? Parang nag-fail yung kanilang mga relationships, sina Sam Milby, sino pa ba, no? Yung artista Richard Gutierrez. So doon mo nakikita na kung kayamanan at fame lamang ang basihan, no? Ng mapa-perfection ng buhay ay wala pong papasa because sila man din, kahit mga sikat na artista, kahit mga gwapo, mga gwapa, no? Mga maganda at pogi mga kasembreros, maraming pera, maraming mga, of course, na may mga sasakyan, may bahay and so on. Pero naghihiwalay sila because yun nga, no, may weaknesses talaga ang tao in general mga kasembreros. So yun po, no, talagang napakaganda na dito na yung ating pagtitiwala, yung ating pananalig, yung ating total dependence ay ilagay natin sa Panginoon at hindi sa ating sarili mga kasembreros. Sa ating final thought, we can cultivate humility before God by acknowledging His greatness and our own limitations. This verse reflects the humility of Hannah as she recognizes God's incomparable greatness and power. So kasi ang kwento nito ay si Hannah, no, na kasama sa character ni Prophet Samuel mga kasembreros at that time. So mahabang kwento niyan no, mga kasos, pero yun po, no, talagang sinabi dito ni Prophet Samuel mga kasembreros, no, through Hannah, na walang ibang Diyos mga kasembreros kundi ang Diyos lamang. So think about your daily grind, balancing work and family, reflecting on 1 Samuel chapter 2 verse 2, remember God's unmatched power. So yung kanyang power, yung kanyang kapangyarihan ay wala pong kapantay, walang katulad ang kanyang kabanalan, ang kanyang pagiging bato, solid, immovable, unwavering mga kasembreros, at unshakable siya na Diyos mga kasembreros. That is why we trust Him, not our own selves and abilities and talents and wisdom and so on. Alright, sinlaw sin Word of God, ha? No, pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and total dependence at trust sa Panginoon. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment mga kasunod, and paalam po. I love you.